Upper Room, Philippines. This is the Lord's touch, to show His love to God's family and His Sa people. mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin mga kapatid. Sa araw nito ay nais ko lamang po bahagi ng salita ng ating Panginoon sa araw na ito. Ako nga pala si Kuya Robert na nakabase po dito sa bansang Saudi Arabia, dito po sa Upper Room, Riyadh. At ako po ay nagagalak at nagpapasalamat po na binigyan po tayo ng pribilehiyo na makapagbahagi po ng salita ng ating Panginoon sa oras na ito. At maraming salamat po sa buhay ni Pastor Linel na nag-invite po upang makapagbahagi po ng salita ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa oras na ito na muli o Diyos ay binigyan mo kami ng panibagong buhay at kalakasan sa araw na ito. Tunay nga na ikaw aming Diyos na makapangyarihan, ikaw aming Diyos na sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Kaya't narapat lamang na ikay purihin, sambahin at dakilain ang iyong banal na pangalan. Sa oras na ito, O Lord, kako'y patuloy na lumalapit sa iyo at nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran at ng kalinisan sa lahat-lahat po ng aking managawang pagkakasala, maging sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Linisin niyo po ang bawat sulok ng aking puso at isipan upang ako'y maging karapat-dapat na lumapit sa iyong banal na trono sa oras na ito, O Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Panginoon. Nangin ko po ang kapatawaran at ang kalinisan na nagmumula sa iyo. Hallelujah, hallelujah. Aming Diyos, sa oras na ito, hayaan mo po na ang iyong banal na Espiritu siyang malayang kumilos sa iyong abang lingkod at itago mo lamang ako sa iyong likuran at ikaw po ang makita, ikaw po ang magliwanag sa aming kalagitnaan sa oras na ito. Gamitin mo lamang ang aking buhay na maging daluyan ng iyong mga salita sa oras na ito at upang makapagbigay, Lord God, ng kapahayagan, ng kalakasan sa mga kapatid po naming nakakinig, Lord God, at panood ng video na ito, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Kahit buong puso ko po na ipinagkatiwala ang oras na ito, Panginoon, at ikaw po ang malayang kumilos, ikaw po ang malayang mangusap sa buhay ng bawat isa sa amin. Sa iyo lamang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila at pagluwalhati sa pangalan po ng aming Panginoon Hesus. Amen and amen. Hallelujah. Mga kapatid, sa umagang ito, mga kapatid, ay nais ko lamang po na bahagi na maikling mensahe po ng ating Panginoon. Sabi nga dito sa pag-aaralan po natin is how to cultivate patience for peace and contentment. Amen. So sabi nga dito, through prayer and meditation on God's Word. Sabi nga dito, we can cultivate patience by spending time in prayer and meditating on God's words. This helps us to focus on God's promises and His faithfulness. Amen. Which in turn produces peace and contentment. Amen. So sa oras nito, sabi nga dito, to cultivate our patience for peace and contentment sa pamagitan po ng panalangin at pagbulay-bulay po ng salita ng ating Panginoon. So para po ma-develop po, ma-improve yung ating patience po ay dapat babad po tayo sa panalangin at lalo-lalo na sa pagbabasa po ng salita ng ating Panginoon. So, ba't po ba tayo nalangin at sa buhay po natin bilang isang mananampalataya, we're praying ba sa pagising po ba natin sa umaga? Tayo po ay ba nananalangin? Tayo po ba ay nagbabasa po ng salita ng ating Panginoon? Sabi nga dito, dahil to improve, to cultivate our patience sa pamagitan po ng panalangin. Kaya dapat po ay sa buhay ng isang mananampalataya ay dapat po ay mayroon po tayong nilalaan na oras po para po ay manalangin po tayo sa ating Panginoon. Ay dapat po na magbasa po tayo ng salita ng ating Panginoon. Dahil lang po natin, sa pamagitan po ng panalangin, ito po yung komunikasyon po natin. Ito yung time na tayo po ay nangungusap po sa ating Panginoon sa pamagitan po ng panalangin. Kaya sa buhay ng isang mananampalataya ay dapat po ay babad po tayo sa salita sa panalangin po at lalo na sa babad po tayo sa salita ng ating Panginoon. Kasi nga sabi nga dito sa salita ng ating Panginoon, chapter 1 verse 1 to 3, mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masasama o sumusunod sa maling nilang halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong nangungutya.
Sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon at araw-gabi ito ay kanyang pinagbulay-bulayan. Ang katulad niya ay isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa na namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon. Magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. Amen. Sa buhay po ng isang manampalataya, no, dapat no, sa buhay po natin ay magalak po tayo na sumunod po sa mga aral ng ating Panginoon. So ano ba yung mga aral ng ating Panginoon? Sabi nito, to cultivate our patience for peace and contentment sa pamagitan po ng panalangin at pagbabasa, pagbulay-bulay po ng salita ng ating Panginoon. Kasi ang buhay ng isang tao, ang buhay ng isang manampalataya po kagaya po ng isang punong kahoy na itananim po sa tabi ng batis o ilog, sila po tingnan kung makikita po natin na sila po ay lumalago po ng maganda yung kanilang paglago o kanilang tubo 'pag sila po ay naitanim po sa tabi ng batis. Kasi nga mayroon pong tubig na nagsu-support sa kanila na para po sila may masipsip po sila o may mainom po sila upang sila po ay gumanda po yung kanilang tubo. Gano'n din po sa buhay ng isang manampalataya 'no, bilang mga tagasunod po ng ating Panginoon, ang salita ng ating Panginoon ang siya po yung nagbibigay po sa atin ng kalakasan. Siya po yung parang yung salita ng ating Panginoon, ito po yung pagkain po natin para po tayo'y lumakas po sa ating pananampalataya, para po tayo ay lumago po sa ating pananampalataya. Kaya sa buhay po natin bilang isang manampalataya, dapat po ay mayroon po tayong mga salita ng ating Panginoon na pinanghahawakan, yung mga pangako ng Diyos na pinanghahawakan po natin. Ano bang sabi ng Joshua chapter 1 verse 1, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So sa buhay po natin bilang isang manampalataya, no, 'pag tayo po ay babasa sa salita ng ating Panginoon, 'pag tayo po ay nagbubulay-bulay po tayo ng salita ng ating ano ba yung pangako ng ating Panginoon? Sa bandang huli po ay mapagtagumpayan po natin at maging magasagana po yung buhay po natin 'pag tayo po ay sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? So, sa pangalawa po, sabi nga dito, ah, to cultivate patience for peace and contentment sa pamamagitan po ng trials and testing sa buhay po natin. Amen. God often uses trials and testing to develop patience in us. As we endure these trials with faith, we become mature and complete, lacking nothing and find true peace and contentment. Amen. So sa buhay po natin, no, kadalasan, yung mga pagsubok na ito, yung mga testing na nangyayari po sa buhay po natin, ito po ay to develop, to improve yung patience po natin sa buhay po natin, yung pagtitiyaga po natin, yung pagtitiis po natin dito sa mundong ito. Sabi ganito, sa mga pagsubok na dumadating po sa atin, ito po yung magbibigay po sa atin ng katatagan. Ito po yung magbibigay po sa atin ng magpapatibay po sa pananampalataya po natin sa ating Panginoon. Ano ba yung sabi ng James chapter 1 verse 2 to 4? Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na nagtapatatag ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. So this is the promise of our Lord. No, na sa mga pagsubok na dumadating po sa buhay po natin, ito dapat po ay tayo ay magalak. Di po ba? So, parang napakahirap naman 'no, 'pag may mga pagsubok po tayo, ang hirap naman na mag-alak pa po tayo. Siyempre mabigat sa ano natin, mabigat sa kalooban po natin, parang ayaw nating kumilos, ayaw natin pero hindi 'yun ang tinuturo sa atin ng ating Panginoon. Sabi nga rito, 'pag tayo po ay dumaranas ng mga pagsubok, dapat po tayo ay magalak. Magalak po tayo dahil yung mga pagsubok na dumadating po sa buhay po natin, ito po yung magpapatatag sa ating pananampalataya. Ito po yung magbibigay po sa atin ng katatagan, mga kapatid. Dahil alam po natin, yung mga pagsubok na ito ay mga temporary lang po sa buhay po natin. Sabi nga, hindi tayo bibigyan ng pagsubok ng ating Panginoon na hindi po natin kakayanin. Dahil alam po natin, kasama po natin ang ating Panginoong Hesus. Dahil ang ating sa pamagitan po ng ating Panginoong Hesus, may katagumpayan po tayo. Amen. Kaya ito po mga kapatid, sa buhay po natin bilang isang manampalataya, upang makamit po natin
ang kapayapaan at kasiyahan sa buhay po natin. Be patience po tayo sa buhay po natin. Maging matiyaga po tayo. Dahil alam po natin na malapit na po ang pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya maging matiyaga po tayo. Maging matiisin po tayo sa buhay po natin bilang isang mananampalataya. Kaya maraming salamat po mga kapatid. At ito po yung isang maikling mensahe po na nais pong iparating sa atin ng ating Panginoon sa araw na ito. Nawa ay makapagbigay po sa atin ng kalakasan at nawa ang salita ng ating Panginoon ay tumimo sa ating mga puso't isipan at ito ay lalago sa at aanihin po natin sa takdang panahon. Amen? Kaya't maraming salamat muli sa buhay ng bawat isa at maraming salamat po sa ating Panginoong Hesus na siyang sumama po at sa banal na Espiritu na siyang gumabay at umatnubay sa pamensaheng ito na nais parating sa buhay ng bawat isa sa atin. Hallelujah. Kaya po tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa oras na ito. Maraming salamat sa iyong pag-iingat at paggabay sa aming mga buhay at sa mga salita na aming narinig sa oras na ito ay maging kalakasan po sa aming espiritual na buhay, Panginoon. At pangahawakan po namin, Panginoon, ang iyong mga pangako sa aming mga buhay. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Na sa mga pagsubok na dumating sa aming mga buhay, Panginoon, ito ay magpapatibay at ito po, Lord God, ang magpapatatag sa aming pananampalataya sa iyo. Hallelujah. Because of you, Lord Jesus Christ, our life will be victorious. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kaya maraming salamat, Panginoon, sa iyo namin ay ibinabalik ang pinakamataas na papurit, pagsamba at pagdakil at pagluwalhati sa natatanging pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon sa gabay at patnubay ng iyong banal na santong Espiritu. Ito pong aming samot dalangin. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So yun po, isang mapagpalang araw mga kapatid at pagpalain po tayo ng ating Panginoon sa araw na ito. Hallelujah.